Yan, abangan nyo na yung Diwata Paris Overload Luzon, Visayas, Mindanao. Wow! Hey, Francis. At saka open na ako sa mga gustong magpa-franchise. Franchise. Oh. Videos that will make you wealthy and debt-free. Ang layunin ng video na ito ay para malaman kung bakit ba talaga pumatok at nagtitrending ang negosyo ni Diwata. Ngayon, pag-aralan natin. Mayroon akong friend na magaling magluto, nag-suggest sa akin bakit hindi natin lagyan ng pagkain kung may pera ka naman pambiling kaldero, mga ganyan. Tapos pambili ng mga lulutuin para mag-content tayo. Siya nang bahala magluto, ako yung namuhunan. Doon ko natutunan yung pagninegosyo. Nag-start ako doon magnegosyo. So, ayan naman pala, meron siyang isang kaibigan. Yung isang kaibigan, siya ang nagturo sa kanya kung paano magluto ng pagkain. By the way, itong kaibigan niya ay yumaon na. Ako ay nakikiramay. Pero yun nga, mga friendship, dahil sa kanyang strength, alam niya ano yung kalakasan niya. Diba? So, because of that, he was able to start the business of the food business. And then, number one, na kailangan natin malaman talaga, people definitely is your target market. When you talk about target market, kung gusto mo mag-umpisa, alamin mo kung sinong gusto mong tulungan, not bentahan, and then anong problema, ano yung pain point, ano yung solution. Again, problem, pain point, and solution. This is one thing that I've realized in doing business. The more you know your market, the easier for you to sell. Again, the more you know your market, the easier for you to sell. Again, ang goal mo is not to sell honestly. The goal mo is to really solve their problem. So, for Diwata, alam niya kung sino ang target market niya because si Diwata, just to give you a background, used to live under the bridge. Nakatira sa ilalim ng tulayan. And alam niya yung hirap ng isang tao na walang pera. So, ano yung, in other words, ang solusyon? Ang solusyon is this, to be able to provide food, affordable food at sulit pa. Again, affordable na food pero sulit, okay? And then, after that, sinabi niya, paano nakadevelop? After the people, okay? Ang next P na comes into play, pag alam mo na yung problema, alam mo na yung pain point and solution, di ba? Ang problema ulit, mahal ang pagkain, hindi nila afford, saka hindi sulit. So, sinabi niya, gusto niya mag-provide ng pagkain, affordable, na sulit. So, nag-develop na siya ng product. At ano yung product na pumasok sa kanyang utak? Ito na po. Sa sigarilyo candies lang hanggang nag-ipon, tapos kainan, hanggang sa naging Paris na po ngayon. Diwata Paris Overload na. Kilala na siya. Oh, di ba? So, nag-umpisa sa maliit, di ba? Candy, yosi, pagkain, Diwata Paris Overload. And FYI, just to give you a perspective, alam niyo yung Paris Overload na ginawa niya? Pares, rice unlimited, soup unlimited, taba unlimited, soft drinks. Now, let me ask you this question. What did you notice with the product? Pakitype sa comment section. Anong na-notice nyo? Diba? It's so ridiculously simple. Pares, rice, soup, taba unlimited, soft drinks. Kahit ako memorize ko na agad Yan lang menu niya. Pares, rice, soup, taba, diba? Unlimited, soft drinks. Yun. Grabe. As a matter of fact, we can learn a lot, The simpler your product, the simpler to understand, mas mabilis mabili. Now, let's go to the third P. The third P of the 5 P's of marketing after, syempre, people, syempre, the product, okay? The next, the price. O, magkano naman ang presyo? Syempre, tinailor fit niya yung produkto niya sa target market niya. O, magkano? 100 pesos. 100 pesos ang Diwata Paris Overload. Napakasimple. Grabe. Always remember, pag nagpa-price po tayo ng product, there are only 2 key factors para malaman kung ang business mo magiging profitable or hindi. Always ask yourself these 2 questions. Number 1, willing ba bilhin ng tao yung produkto mo? That's number 1. Well, sa offer ni, again, Pares, di ba? Tapos only rice, only soup, only taba, soft drink. I'm sure, willing ang tao. Next is the next question. Kailangan masagot mo yan. Pag nasagot mo to, you will run a profitable business. Next is, able ba sila? Able, can afford ba? So, magkano presyo? 100 pesos for Pares, only rice, soup, taba, soft drinks. Sobrang affordable, sobrang sulit for his target market. 4th P na po tayo. 4th P. Are you learning so far? Are you learning? Grabe, Sobrang galing nitong session natin na ito. 4th P is what we call as place.
Ito yung point na, like for example, if you want to develop product, point of distribution. Is it physical? Is it digital? Is it online? Is it where's the location? Diba? So, saan mo gusto? Importante, especially if you want to run a business na may physical setup, always remember the 3 important things. Location, location, location. You go where the market is. You don't ask the market to come to you. You go where the market is. And then, saan? Saan nakapwesto si Diwata Pares Overload? Sa kalsada. Street food. Saan po? Let's watch this. Na may bago na namang malupit na pasabog na ang dati lang nakatira sa ilalim ng tulay ngayon milyonarya na at hanggang ngayon dinudumog pa rin dahil sa napakasulit na mga pagkain niya. Ito ang bagong pwesto ni Diwata na makikita nyo lang dito sa may JW Jokno Boulevard, Pasay City. At mapa hanggang ngayon nga makikita nyo na sobrang dinadagsa pa rin siya ng mga tao. At mind you guys, halo-halo yung mga taong kumakain dito. Mapa simple, sosyal o nakamotor man o magandang kotse, lahat yan pumipila para lang matry yung pagkain ni Diwata. Grabe naman talaga. Makikita nyo talaga yung place talaga, no? Kahit saan. May estudyante, may professional, may mayaman, may grabe talaga. So, naka-4 na P na po tayo. Uulitin natin. Number 1, people. Number 2, product. Number 3, price. Sagot na. Number 4, place. Ito yung pinakamahirap. Ang pinakamahirap in order for you to succeed in launching a new business is what we call as promotion. When you say promotion, creating of awareness that your product exists towards your target audience. This includes advertising, public relation, digital marketing, lahat. Basta kailangan malaman ng tao. Even if you have the best of product, people do not know the product exists. People won't buy, di ba? Minsan di problema, produkto ang problema, kulang sa promotion. Without promotion, something terrible will happen. And then that is what? Nothing. Malulugi ka. So paano nagpo-promote si Diwata? Through social media. Let's watch this. Sino ito na nagtitrending ngayon? Anong mayroon dyan? Diwata Pares Overload. Diwata Pares Overload. New location. Dito lang po ito ulit sa Jokno Boulevard. Siyempre ang ating mga overload. So ayan ang bagong location natin ha. Malapit lang sa dati kong pwesto. Ang una nyo makikita ay tarpaulin. Napakaganda. Ayan. Ayan, i-flex lang natin yung sabaw ng Diwata Pares Overload na pinag-usapan ngayon. Ayan ang sabaw natin ha. Ayan ang ating update sa Diwata Sabaw. 3 kaldero na yan ha, malalaki. Ayan, bagong menu natin ha, beef calderita. Sugod na. Marami yan, isang kawa na malaki. Halu-haluin muna natin. Ayan na, beef calderita, bagong menu ni Diwata. Ang sarap. Ayan guys, gusto ko lang i-promote ang aking bagong product para sa hindi nakakaalam. May product na din tayo ngayon. Ayan ha, Diwata Kasaba Chips. May mga flavor tayo, may barbecue flavor. At siyempre meron din tayong cheese flavor. Grabe talaga si Diwata. Kung makikita nyo talaga, ginamit niya talaga ang social media to promote the presence of the product at the same time para malaman ng tao kung ano yung latest, ano pagkain. Imagine mo, nag-extend na rin siya ng product, Diwata Kasaba Chips. Ibang klase. At di lang yan pati mga vloggers po. Mga vloggers po, syempre naman, ang dami pong mga vloggers na pumupunta na po doon, di ba? Para mag-promote ng Diwata. Tignan nyo. Ito. Pwede ko matikman yung chicken mo. Masarap ba yan? Thank you. Mo to. Namnamin mo kung anong lasa, sikin ko. Ngayon, sunod niyan, ako naman tikman mo. Tapos ikumpara mo sa dalawa kung sino ang masarap. Grabe talaga. Hindi pa nagtatapos dyan. Alam mo, umabot na rin siya ng Jessica Soho. Ay, grabe naman talaga. At hindi lang siya umabot ng Jessica Soho. Alam nyo ba, nag-guest na rin siya sa Batang Quiapo. Ay, ibang klase talaga to mga ka-friendship. So, makikita mo talaga, talagang lahat lahat ng factor. People, product, price, place, promotion. That's the reason why, ladies and gentlemen, FYI, as of right now, yung latest information, 5,000 people per day times 100, that's 500,000 gross sales per day. Let's put it at 10% na lang ang profit margin niya since sobrang sulit talaga. So, clean, 50,000 pesos per day times 30 days, that's 1.5 million a month. Woo! Kaya nga, tanungin nyo sarili nyo. Let's talk about, again, yung parang business model niya. Number 1, yung 5 P's, people. Saan siya magaling? Ay, magaling siya, definitely, magluto. Sino target market niya? Masa. Anong product niya? Simple. Pares Overload. Diba? Only rice, only sabaw, only taba with soft drinks. And then price, magkano? 100 pesos. Place, Matao sa Pasay. And then promotion, social media. And then after that, boom. Kaya nga,
Use yourself. Ask yourself this question. Ikaw, kung mag-umpisa ka ng negosyo ngayon, nakikinig ka sa akin, ask yourself, who is your target market? What are their problem? What are their pain points? And then what is the solution that you can offer? And then from the solution you can offer, create a product that will fulfill the need. Next, yung price. Yung price ba, willing ba yung tao at the same time able? And then next, saan mo ima-market? Online ba? Digital ba? Physical place ba? And next, ang iplano mo, promotion. How can you make people aware that your product exists? Grabe, itong session na ito. Did you like this session? If you like this session, type like sa comment section. Ito lang ito mga friendship, pag inayos mo tong 5 na ito, you can launch your own business already. So, para sa mga tao naman nagsasabi, Chinky, maganda itong sinasabi mo, pero kailangan ko pa ng tulong how to implement these ideas. now, let me ask you this question. What if I can help you to implement these 5 P's on your own personal business? Would you be interested? Type interested if you are. So, if you are typing interested right now, okay, ito lang po, sabihin ko po sa inyo. What if I can help you to set up your own business? Yung idea mo, just like kay Diwata, which I personally also give him some ideas. Gusto mo bang magkaroon ng ganitong klaseng business din na tulad ni Diwata for the next 30 days? Pag sagot mo ay oo, pero hindi mo alam paano mag-umpisa, ito po ang good news ko po. I'm going to have a special workshop just for people who are qualified. And I want to be upfront, this is not for people who are not yet ready. And this session is not for free. Why? Because I want to qualify kung talagang seryoso ka o hindi. And if you're saying, Chinky, I'm really serious. Gusto ko talaga malaman. Gusto ko talaga mag-set up. so if you're interested, this is what you need to do. All you need to do is just go to the comment section, hanapin mo yung link doon para malaman mo on how you can be part of that workshop. Or if not naman, just type the word Ascenso right now sa comment section and I will send you the link so that you will know more about it. Sana naman na-encourage kayo, na-inspire, at the same time nag-guide kayo. Ayan may 5 P's na. You can start doing your own business using this business model and my prayer sana maging successful din ang negosyo mo tulad ng kay Diwata. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.